Ayan. So, hi guys. We will discuss today yung pagka-calculate ng reactions ng area loads. Okay? Okay, so for this problem, so sabi dito, determine the reactions of the beam. So, given here yung beam natin na may dalawang overhang, and then itong area load natin which is a second degree curve. Okay, so for this problem, we have two methods ng pagsosolve. Una is the area method. So for area method, kailangan sa ulo natin yung formula. So for second degree, so let's say ganito yan, no? Kailangan natin alam yung area and centroid. Okay? So yung centroid na tinutukoy ko dito is itong mula dito sa centroid ng area na to, papunta dito sa H natin, no? Ito lagi naka-refer. So ito yung ating base. Okay, so the general formula for this is 1 over n plus 1 BH for area. And for x bar, yun ay 1 over n plus 2 times the base. And yung n natin here refers to the degree of the curve. So dito, second degree. Therefore, yung ating magiging area is 1 over 2 plus 1 BH. And dito ay 1 over 2 plus 2 times the base. So dito meron tayong 1/3 BH and 1/4 ng base for our So ito yung area natin and this is our centroid mula dun sa height na to. Okay? So for this problem, ang unang step is syempre, we need to draw yung reactions natin. So here, maglalagay ako ng RAY and RAX. And then, meron din tayo ditong RB. Okay, so ito yung point A natin and this is our point B. So the next step is, kailangan natin na i-convert muna yung ating area load into its resultant form by taking the area of this load. So, kunin lang natin yung resultant. So, para makuha natin yung magnitude nitong resultant, kailangan natin kuhanin yung area ng load. So, kaya nga siya area load. So, 1/3. So, base dito, sa formula na to. So, 1/3 times the base. So, yung base natin is 2 plus 8 plus 1. So, yung load natin ay nagsimula dito sa portion na to, papunta dito sa portion na to. Okay? So, 1/3 times 2 plus 8 plus 1, so 11 yon. Then, times natin sa height, which is itong 20. Yan. And then, we need to determine the value of yung distance kanina, which is yung ating x bar. So, yung x bar natin is 1/4 nung base natin or yung base ng load. So, dito, sabi ko kanina, yung base ng load natin is 11. So, therefore, this is 1/4 ng 11. Hanggang dito sa dulo na to, dito sa end na to. Okay, so next step, ngayon gagamitan na natin siya ng 3 equations of equilibrium. First one is summation ng Fx equals 0. So, wala tayong horizontal force, therefore yung RAX natin is equal to 0. The next one is summation tayo ng moment about z-axis equals 0. So, with the reference point na at point B. So, at point B, so assuming that tayo, clockwise positive. So, lahat ng clockwise dito sa point B natin ay positive, lahat ng counterclockwise is negative. So for this one, ang clockwise natin is RAY mula dito sa point B. So therefore, RAY, times natin siya sa kanyang moment arm, which is 8. Minus yung ating area load, which is 1/3 ng 11 times 20. Then, i-multiply natin siya sa kanyang moment arm. So, para makuha natin yon, we need to subtract itong 1 doon sa 11/4. Okay? So, kailangan natin tong distance na to. So, yung distance natin na yan is
ah, 1/4 ng 11 or 11/4 minus 1. Then equate natin sa 0. So dito makukuha niyo na yung value ng RAY. Okay? So dito ang gagawin lang natin, so ano niyo lang, so 11, so 1/3. Ayan, so sagot natin dito is 16.0417. Upwards, ano? And then next is summation tayo ng Fy equals 0. So upwards positive. So here we have RAY plus RB minus yung ating 1/3 times 11 times 20. Yan. So for our RAY, na-solve na natin, no? Yan. Yan. So RB is equal to, sige, sigutan natin, no? Store ko to sa A. Check natin, no? Yan. So 11 times 20 divided by 3. Then ibawas lang natin yung value ng nasa A. Yan. Makuha natin yung 57.2917. Now, to get the value of RA, kailangan nyo itong RAX squared plus RAY squared. Oh, since 0 yung ating RAX, therefore, ganito lang yung mangyayari dyan. So, 0 squared plus yung ating RAY, which is 16.0417 squared. Yan. Ibig sabihin, equal lang sila. Ano? So, yung RA natin is equal to 16.0417. So, pwede nyo skip yung part na yan kung sure kayo na 0 yung RAX. Okay? Yan. Yan. So, that's it for the first method. Now, for our second method, we will use calculus na. Okay? Okay, so for calculus-based approach, ang unang step natin is to draw yung ating vertical strip. So, lagay ako dito ng vertical strip which will represent yung ating yung ating magiging area mamaya. So, here maglagay tayo dito ng dx and meron tayo ditong yung height nito is gawin natin na w. Okay? And then, kailangan natin i-establish muna nasan yung origin. So, ang ginawa ko dyan, ang gagawin ko dyan is ito yung ating positive x. And, yan, dito yung y natin. Or dito sa case na to ay w. Okay? So, y siya or w. So, para di kayo malito, ang gagawin natin dyan, natin, no? I-drawing ko to ng naka-isolate yung WTX para ma-imagine nyo kung paano natin siya gagawin. So, let's say, here meron tayong, copy ko lang to. Yan. Yan. So, let's say, ganito.
Ido-drawing ko dito class yung WDX natin. Alisin ko 'tong WDX, yan. So, yung WDX natin, imagine nyo siya na siya ay P. Okay? And yan ay equal sa area nitong rectangular natin, yung vertical strip, which is equal sa WDX. Okay? Yan. So, para makuha natin yung reaction sa A, so kailangan nyo muna class yung mga distances. Okay? So, first, kailangan natin tong distance na to. Mula dito hanggang mula dito hanggang dito. Then, mula dito hanggang dito. So, here, ang distance natin dito is, based sa given, we have here 2 tsaka 8, ano? So, therefore, meron tayo ditong 10. Then, dito meron tayong 8. And then, here, mula dito, papunta dito sa P natin, meron tayong X. Yan, hanggang dito yan sa ano natin. So, therefore, kung yan ay X, itong ating distance mula dito, papunta dito, is 10 minus X. Yan. So, ito yung ating point B. Okay, so to determine the value of RA, so kailangan lang natin mag-moment sa B. Okay? So, magiging equation natin, summation ng moment about C-axis equals 0. So, at point B, so considering na yung ating assumption ay clockwise positive. So, we have here, yan. So, we have here RAY. RAY pala to, no? Times 8. Minus natin yung P times sa 10 minus X. Okay? So, yung P natin is WDX. Pero, imagine, yung WDX na yon ay for a single vertical strip pa lang yon. Eh, sa area natin, dito sa load natin dito, kung makikita nyo itong load natin dito, di ba area yan, from 0 papunta dun sa X dito. So, dito 0 yung X. Dito ay, ang X natin ay 11. Ano? Ito 11. Yan. Bilang natin na X equals 0 dito. Then dito ay X equals 11. Okay? Ibig sabihin, meron tayong mga vertical strips sa lahat ng yan, sa buong area na to. So, kumbaga, kung marami tayong vertical strips, ibig sabihin, marami tayo dapat na WDX punta doon. Magkakaiba yan, no? So, para makuha natin yung reaction dito sa A, kailangan natin na gumamit dito ng ng integration, ano? So, yung P natin, which is yung concentrated load dito, ano? So, RAY times 8 minus yung integral ng P times 10 minus X from 0 papuntang 11. So, 0 to 11. Okay? So, bakit may ganyan? Kasi marami tayong vertical strip from 0 to 11. So, ito yung ating P. Ito yung ating moment arm na 10 minus X dx. Wala pa palang dx kasi P pa lang to. So, equate natin to sa 0. Okay, so lalagay natin dito yung W sa dito. So, RAY times 8 minus natin sa 0 to 11. Then, yung ating W times sa 10 minus X dx. So, ito yung W dx. Okay? Equal 0. Now, hindi pa natin makukuha kasi wala pa tayong W. So, ang ginagawa natin dyan,
kukuhanin natin 'tong portion na 'to, parang ire-ratio and proportion niyo siya, pero naka-ano siya, since second degree 'yan 'no, so meron tayong squared property of parabola, which is ito yung W, ito yung mula dito ay X. Dito meron tayong 11, then meron tayo ditong 20. Okay. So para makuha natin yung W, magre-ratio and mag-square property of parabola lang tayo. So W over X squared, equate natin siya sa 20 over 11 squared. So dito makakuha tayo ng W, which is equal to 20 over 11 squared times sa X squared. Which is ito yung gagamitin natin na ilalagay dito sa W dito. Okay? Yan. So to get the value of RAY, solve natin. So RAY times 8 minus sa 0 to 11, then lagay natin yung W, which is 20 over 11 squared, X squared, times 10 minus X dx equals 0. So kaya na to sa calculator. So magiging sagot natin dyan is RAY equals lang dun sa sagot doon divided by 8. Okay? So sa calculator natin, type nyo lang to. Hanapin nyo yung sa integral. So 0 to 11, then 20x squared over 11 squared. Then tatimes natin siya sa 10 minus x. Yan. Then divide natin sa 8. Wait lang. So 385 over 3. Ito yung 128.3333 ano. Then divide natin siya sa 8. So meron tayo ditong 16.0417. 0417. Kn na pataas. So this is how you calculate for RAY using yung calculus natin. Now, to calculate the value of RB, kasi syempre may RB tayo dito. Okay? Ba dito yung ating RAY. Yan. So gagamitin na natin dyan ay ganito. Summation na lang tayo dyan ng Fy equals 0. So upwards positive. So RAY, check nyo yung no, plus RB. No, RAY plus RB. Ito yun. Pataas, pataas din. Babawas natin yung area nitong load natin. Okay? So minus natin sa area, which is 0 to 11, times yung ating 20x squared over 11 squared dx equals 0. Ayan. So given na tayo ng RAY, which is 16.0417 plus RB equals dito sa 0 to 11, integral ng 20x squared over 11 squared dx from 0 to 11. Okay? Yan. So ganyan natin siya isa-solve. And then makukuha nyo na yung value ng RB. So dito, store ko lang to sa A. Then integrate natin ng 0 to, parang ginagawa lang natin, nakuha lang tayo ng area. Over 11 squared to. Wait. 20x squared over 11 pala to, sorry. Dapat ito ay 11. Yan. So 220 over 3. Ibabawas natin yung RAY natin. So dito makukuha natin class yung 57.2917. Napataas. Okay? Yan. So this is how you calculate for the reaction
ng area load na gamit yung integration in case na makalimutan nyo yung formula sa area. Okay? Yan. So that's it for this video. Thank you guys for listening. See you na lang sa sunod na video. Okay?